Kasi yung sister ko nga, nung 3 weeks siya nasa hospital, na-stroke siya. Sabi ko, expected ko bababa siya. Pero mas lalo pa nga tumaas. Even though alam ko naman natataas dahil nga dun sa langis, nga lahat naman, pati mga bilihin, nagtaas. Pero hindi ko na-expect na talagang tataas ng ganito. Nagulat ang housewife na si Dorcas Beleno nang makita ang kanilang bill ng kuryente noong Abril. Ito'y matapos umakyat sa mahigit 10,000 pesos ang kanilang babayaran na karaniwang umaabot lang ng nasa 5,000 hanggang 7,000 pesos. Ilan lang din naman anya ang ginagamit niyang appliances kaya hindi ito makapaniwala na ganun kataas ang kanyang konsumo ng kuryente. Bagaman susubukan niyang magbayad ng kalahati ng bill ay hindi pa rin siya mapapalagay kung sila ay mapuputulan. May pangamba pa rin, baka mamaya may pupunta dito, magpuputol, na hindi naman alam ng kung sino man yung nagpautos sa ganun. Kasi syempre yung mga tao nila, syempre pwede naman sabihin nila, puputulin nila, ganyan, ganun, di ba? Hindi kahit mapakiusapan, ganun. Isa lang si Dorcas sa iba pang customer ng Manila Electric Company o Meralco na nagulat at nangangambang maputulan ng kuryente dahil sa mataas na electric bill. Nagkaroon ng kanya-kanyang saloobin ng ilang netizens nang magpaliwanag ang Meralco sa kanilang customer kaugnay ng charges sa bill ng kuryente. Ayon sa power distributor, hindi naman talaga ito bagong bayarin. Nilinaw rin nila na hindi sa kanila napupunta ito kundi sa gobyerno na siya namang ginagamit para pondohan ang iba't ibang programa nito. Kamakalawa, naglabas naman ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC para sa distribution utilities o DUs sa buong bansa. Kaugnay ito sa pagpapatigil ng pagpuputol ng kuryente at pagpayag na gawing installment o utay-utay na pagbabayad ng electric bill. Ayon kay Attorney Maria Corazon Guines, Legal Service Director ng ERC, layo nitong tulungan ang mga hinaing ng mga customer sa sobrang laki ng bill ng kuryente. Ito ay tulong na rin ng komisyon doon sa mga hinaingay ng mga consumers na sobrang laki ng binabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon. Ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman namin ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at suporta yung ating mga kababayan doon sa pagbabayad nila ng kuryente. Nilinaw naman ng ERC na aplikable ang mga ito sa mga residential at non-residential consumer para sa electricity bills na may covered billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Yung no disconnection, ito ay para sa lahat. So regardless kung ano yung konsumo mo, hindi ka nila putulan. Para naman sa installment na pagbabayad ng bill, tanging mga customer na may buwanang konsumo na 200 kWh o mas mababa pa ang kwalipikado dito. So kung kunwari, yung bill na natanggap mo para sa ngayong Mayo, pwede mong bayaran yon ng 3 installment. Yung bill mo naman sa July, pwede mo pa rin namang i-bayaran in 3 months afterwards. So ganun yung sistema. Para naman sa mga kumukonsumo ng mas mataas pa sa 200 kWh, sinabi ng ERC na hindi sila kasama sa installment scheme. Kaya dapat anyang magbayad ang mga ito hanggang Agosto upang hindi maputulan ng kuryente. Tiniyak rin ng ERC na walang interest o penalty charges kapag sumailalim sa installment scheme. Matanggap pa rin sila ng bill yung buo. Pero kung ang bayad nila ay 1/3 lamang, hindi na sila puputulan. So ganun yung magiging sistema para doon sa staggered payment. Wala kang kailangan gawin, wala kang kailangan na applyan. Magiging automatic ang pagbibigay ng privilege na ito ng mga distribution utilities natin. So yung Meralco at saka yung mga electric cooperatives sa mga probinsya. Hinihimok naman ng Energy Regulatory Commission ang mga may kakayahang consumer na magbayad ng buo ng kanilang electric bill. Gayunman, tiniyak ng Meralco na susundin nila ang utos ng komisyon kaugnay ng pagpapatigil ng pamumutol ng kuryente at paglalaan ng installment scheme para sa kanilang mga customer. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.